Isang mapagpalang araw sa inyo lahat. Narito ang Philippine News naglilingkod. Ako si Nika Pipito. At ako naman si Janine Wagas. At ako naman si Erdery Ortiz ang magbibigay sa inyo ng mga nagbabagang balita. Philippine News. Ang mga ulo ng balita. Kabanata 43, mga balak. Padre Damaso isinabuhay ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak na si Maria Clara. Kabanata 44. Pagsusuri sa budhi. Maria Clara gumaling at pinakumpisan. Kabanata 45. Ang mga pinag-uusip. Matandang Pablo o Kapitan Pablo natagpuan sa isang unit. Kabanata 46. Ang sabungan. Sugal sa sabungan, ugat ng kahirapan. Sa unang issue, Kabanata 43, mga balak. Padre Damaso isinabuhay ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak na si Maria Clara. Nandito si Binibining Marmy at si Ginoong Dino upang ipahayag ang mga nangyayari doon. Maraming salamat, Ginong Erdery. Maraming salamat, Ginong Erdery. Nandito kami ngayon sa labas ng silid ni Maria Clara. At dito ay nakikita natin ang pag-aalala ni Padre Damaso kay Maria Clara. Pinuntahan niya ang dalaga sa kanyang silid at nanangis na sinabing hindi ito mamamatay. Nagulat ang mga tao sa pagsasabuhay ng pare ng kanyang malambot na puso na ipinakita ang kanyang pagmamahal kay Maria Clara. Pagkatapos ay lumabas si Padre Damaso para managhay silong ng balag. Nagkaroon naman ng pagkakataon si Doña Victorina na ipakilala si Linares sa pare. Ipinakita ni Linares ang sulat kung saan nasasabing naghanap siya ng trabaho at asawa. Ayon kay Padre Damaso, mabilis na matatanggap si Linares sa trabaho dahil abogado ito sa Universidad Central. Sa usapin ng pag-aasawa, iminungkahi ni Padre Damaso na kakausapin niya si Kapitan Tiago tungkol dito, na ikinabalisa naman ni Padre Salve. Samantala, lumapit si Lucas kay Padre Salve upang humingi ng katarungan para sa kapatid. Sinubukan niyang paawain ang pare sa kanyang pag-arte at pagluha, ngunit hindi ito nagustuhan ni Padre Salve kaya pinagtabuyan niya si Lucas. Dito ay makikita natin si Padre Damaso sa isang pare na lumuhos sa kanyang silid at lumabas sa balkonahan. Sa kabila ng kanyang pangkarayawang tindig at pagtitungo, nagtagla din siya ng damin at kakayahan maramdam ang kalungkutan. Si Doña Victorina ay kasama ni Linares. Si Linares naman ay isang abogado na kilala kay Padre Damaso bilang inaanak ng kapatid nito. Pinahiwatig niya ang kanyang pangangailangan ng trabaho at pagnais ng pagkasal. Nagabot din siya ng liham kay Padre Damaso. Si Padre Salve ay pinanggit sa huli ng isang pare na sa kaloob ng Ganyos kay Lucas at inutusan itong lumayas. Si Lucas ay lumapit kay Padre Salve para humingi ng aksyon sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Pinahayag niya ang kanyang saloobin, hingil na nagtanggap na Ganyos. Ito lang po ang aming nakuhang detalye. Balik sa iyo, Ginong Erdery. Maraming salamat, Binibining Marmy at Ginoong Dino. Masasabi natin na sa pagnyayari ito ay may kita ang pagpapahalaga sa tunay na pagkatao ng isang tao. Ang pagmamahal ni Padre Damaso kay Maria Clara ay nagpapakita ng kakaibang aspeto ng kanyang pagkatao na hindi lahat ay nakikita lamang sa panlabas na inyo. Samantala, ang pagkukunwari ni Lucas ay nagturo sa akin na ang pagtitiwala sa iba ay dapat nagmumula sa kanilang integridad at hindi sa kung ano ang atin nakikita o nararamdaman sa panlabas na pagpapakita. Ang pagpapakita ng malambot na puso ay mahalaga sa pagkakaroon ng tunay na koneksyon sa ibang tao. Hindi rin sapat ang pagpapakita ng kahabagan sa iba upang makuha ang kanilang tiwala, dahil ang tunay na tiwala ay nakukuha sa pamamagitan ng pagpapakita ng integridad at katapatan sa ating mga saloobin at aksyon. Kabanata 44. Pagsusuri sa budhi. Maria Clara gumaling at pinakumpisal. Nandito si Binibining Marmy at Ginoong Dino upang ipahayag ang mga pangyayari doon. Maraming salamat, Binibining Nika. Makikita dito si Maria Clara na siya ang nagkasakit at nabinat pagkatapos ng pangumpisal sa kanyang lagnat.
niya ang kanyang ina, nakaranas din siya ng pag-alala sa palalapit na paglipat ni Padre Damaso na tinuring niyang bilang kanyang pangalawang ama. Si Tia Isabel ang malapit na kamag-anak ni Maria Clara na nag-alaga sa kanya. Si Kapitan Tiago, ang ama ni Maria Clara, ipinahayag niya ang kanyang gintong baston sa Birhen bilang pasasalamat sa bumaba ng paglagnat ni Maria Clara. Si Padre Salve ang isa sa mga taong nag-usap tungkol sa nalapit na paglipat ni Padre Damaso. Siya rin ang tumatayong pari na pangopisal ni Maria Clara. Si Padre Damaso naman ay nalapit na lipat sa ibang destino. Ang mag-asawang Diis Padanya, ang mga kausap ni na Padre Salvi at Kapitan Tiago tungkol sa paglapit na paglipat ni Padre Damaso. Si Doña Victorina ang isang mga nagbibigay ng sariling interpretasyon sa paggaling ni Maria Clara. Sinang ang kapitan, kaibigan ni Maria Clara na nagdala ng balita tungkol kay Ibarra. Si Ibarra naman ay iniibig ni Maria Clara na abala sa kanyang mga problema. At si Victorina, kasama niya Sinang na bumisita kay Maria Clara. Sa kabila ng matinding lagnat at dilaryo ng Maria Clara, patuloy siyang inaalagaan ni Tia Isabel at mga kaibigan nito. Ginagawa rin naman ni Kapitan Tiago ang kanyang makakaya tulad ng pagpapamisa at pag-aabuloy sa simbahan. Sa wakas, gumaling ang lagnat ni Maria Clara dahil sa paggamot na nireseta ni Don Tiburcio. Napag-usapan ni Padre Salve, Kapitan Tiago at mag-asawang Espadanya na ilipat na si Padre Damaso sa parokya ng Tayabas. Ikinalungkot ito ni Kapitan Tiago dahil para na rin niyang ama si Padre Damaso. Samantala, ipinagmalaki ni Doña Victorina ang naging papel ni Don Tiburcio sa pagaling ni Maria Clara. Ngunit iginiit ni Padre Salve ang higit na nakapagpapagaling ang pagkakaroon ng malinis na konsensya kaysa sa mga gamot. Dahil sa pagkapikon, ay iminungkahi ni Doña Victorina na gamutin ang kanyang kumpisal. Ang nakababanas na si Doña Consolacion. Ngunit hindi na makasagot si Padre Salve. Sa halip, ipinag-utos niya kay Kapitan Tiago na ihanda si Maria Clara para sa kumpisal. Sa kalaunan, nalaman ni Maria Clara mula kay Sinang na si Ibarra ay abala sa pagwawalang bisa ng kanyang excommunication. Pagdating ng araw ng kumpisal, mapansin ni Tia Isabel na mukhang hindi nakikinig si Padre Salve sa mga sinasabi ni Maria Clara at tila inaalam ang nasa isip ng dalaga. Pagkatapos ng kumpisal, lumabas si Padre Salve na nakapaggunot noon. Namumutla, pawisan, at kagatlag. Pinagpapatuloy pa rin namin ang aming paghahanap ng impormasyon. Balik sa iyo, Binibining Nika. Maraming salamat Binibining Marmi at Ginoong Dino. Ipinapakita ang kahalagahan ng malinis na konsensya sa kalusugan at paggaling ng isang tao. Ayon kay Padre Salvi, mas mahalaga ito kaysa sa anumang gamot. Nakikita rin ang pagpapahalaga ng mga tauhan sa kanilang relihiyon at pananampalataya, kung saan sinusubukan nilang makuha ang tulong ng simbahan upang mabigyan ang kaginhawaan at lunas ng isang problema. Sa pangungumpisal ni Maria Clara, ipinakita ang pagkakataong ito para sa isang tao na makilala ang kanyang sarili at magsuri ng kanyang buti. Ito ay isang pagkakataon upang magpatawad sa mga kasalanan at magsimula muli sa landas na may malinis na konsensya. Sa pangkalahatan, ang mensahe ng kabanatang ito ay ang kahalagahan ng malinis na konsensya, pananampalataya at pagpapahalaga sa sarili at sa ibang tao.
Sa pagharap sa mga pagsubok at problema sa buhay, ang pagkakaroon ng malinis na konsensya at ang pagpapahalaga sa mga mahalaga sa atin ay maaaring maging sandigan upang makamit ang kaginhawaan at kaligayahan. Kabanata 45, ang pinag-uusig, Matandang Pablo o Kapitan Pablo na tagpuan sa isang yungin. Ating tawagin sila Ginoong Dino at Binibining Marmy upang ipahayag ang kalagayan doon. Dito ay makikita natin si Elias. Malapit siya kay Kapitan Pablo at itinuring ng parang ama ito. Si Elias ay naglalarawan ng isang tao na naglalayong makamit ang katarungan ngunit hindi sa paraang madugo at marahas. Si Kapitan Pablo ay nagpapakita ng galit at paghahangad ng paghihiganti para sa kanyang mga anak. Sa kabila ng kanyang mga karanasan, pinili ni Kapitan Pablo na manatili sa kanyang madilim na lugar at hindi sumama kay Elias. Ang mga anak ni Kapitan Pablo ay naging biktima sa mga pag-aabuso ng otoridad at simbahan. Ang kanilang mga karanasan ang nagtulak kay Kapitan Pablo para sa kanyang adhikain sa paghihiganti. Si Ibarra maaring makatulong sa adhikain nila Elias at Kapitan Pablo. Si Ibarra ay hindi pagganap na bibigyan ng diin, subalit nagbibigay ito ng pangako sa posibilidad na makamtan ang katarungan. Di man natagpuan ni Elias si Kapitan Pablo sa isang yungib matapos ang 6 na buwan na hindi nagpapakita. Sinubukan ni Elias na kumbinsihin si Kapitan Pablo na sumama sa kanyang lupain sa katutubo upang makapamuhay ng mapayapa, ngunit tinanggihan niya ito dahil nais niyang ipaghiganti ang sinapit ng kanyang mga anak sa kamay ng dayuhan. Kwento ni Kapitan Pablo, ang kanyang anak na lalaki ay pinagsamantahan ng isang alagad ng simbahan. Ang isa naman niyang anak na lalaki ay pinagbintangan ng isang nakawan sa kumbento, pinuli at ibinitin. Ang isa niyang lalaki ay pinahirapan dahil pinagnala ang maghiganti at sa huli ay kumitil ng sariling buhay. Dahil dito, nais ni Kapitan Pablo na gumanti sa taong nagdulot ng sakit sa kanyang pamilya. Nawaan ni Elias ang damdamin ni Kapitan Pablo, ngunit ipinahayag niya ang kung maaring ay walang madamay sa kaniyang paghiganti. Nangako si Kapitan Pablo na hindi madamay ang mga inosenteng. Tinanong din ni Elias si Kapitan Pablo tungkol sa posibilidad na pagtulong ni Ibarra sa kanilang adhikain. Sinang-ayunan naman ni Kapitan. Nanatili pa ring umaasa sila na tulong ni Ibarra at naghintay kami na magiging sagot ni Ibarra. Balik sa iyo, Janine. May mga aral tayong mapupulot sa sitwasyon ni Elias at Kapitan Pablo. Isa sa mga aral na mapupulot dito ay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng hustisya at katarungan sa lipunan. Ang pagkakaroon ng katarungan ay mahalaga upang mabigyan ng kapayapaan ang mga biktima at maiwasan ang pagtungo sa karahasan at paghihiganti. Sa kabilang banda, ang kwento ay nagbibigay din sa importansya ng pagpapahalaga sa buhay at pamilya. Nagpapakita din ng kahalagahan ng pagbibigayan at pagtatanggap ng mga pagkakaiba ng bawat isa. Ang pag-uunawa sa sitwasyon ng iba at pagbibigay ng tiwala ay mahalaga upang mabuo ang isang maitatag na samahan at mapagsamantalahan ang potensyal na makatulong sa kabutihan ng lahat. Sa pagkakataong ito, maaaring makatulong si Ibarra sa papaabot ng mga hinaing ng bayan sa general at ang paghahanap ng katarungan para sa mga inaapi. Kabanata 46, ang sabungan. Sugal sa sabungan, ugat ng kahirap. Isang araw sa sabungan sa bayan ng San Diego, nahati sa 3 bahagi ang pasukan, ang ulutan at ang ruweda. Ilan sa mga kilalang tao na naroon sa araw na iyon ay sina Kapitan Tiago, Kapitan Basilio at Lucas. Nagpustahan sina Kapitan Tiago at Kapitan Basilio ng 300 piso at sumunod din ang ibang sabungero sa pustahan.
Samantala, naiinggit ang magkapatid na Tarsilio at Bruno dahil wala silang pera upang makipusta. Kaya lumapit sila kay Lucas upang manghiram ng pera at pumayag si Lucas na magpautang sa kanila. Ngunit may kondisyon. Kailangan nilang sumama sa paglusog sa kwartel at mag-aakay pa ng iba upang mas malaki ang kanilang makuha. Sa simula, ayaw ng magkapatid dahil kilala nila si Ibarra. Ngunit sa huli, pinanghinaan sila ng loob at pumayag sa kondisyon ni Lucas. Narito sina Binibining Marmy at Ginoong Dino upang mag-interview sa nasabing mga naroroon sa Pixel. Maraming salamat, Ginoong Erdley. Nandito kami ngayon sa Sabungan ng San Diego upang makakuha ng impormasyon sa mga tao na nandito. Ano yung ginawa sa nasabing araw ng aksidente? Nanonood at nagpupusta lang naman ako sa sabungan nang may lumapit sa akin na manghihiram daw ng pera. Tapos, ano yung pinagawa bago mo sila pinautang? Nagbigay lang naman ako ng kondisyon sa kanila. Ano po ang iyong ginawa sa nasabing araw ng aksidente? Mahirap lang po kami kaya nanood lang kami. Hindi ba kayo naiinggit sa mga nakipusta? Ninais po talaga namin makipagpusta kaya lumapit po kami kay Lucas. Pagkatapos, sinabi niya sa amin na bago niya kami bigyan ng pusta, kailangan muna namin makipagsundo sa isang kondisyon. Kaunting kaalaman. Kaalaman. Isa sa maraming hilig ng mga Pilipino ang pagsusugal. Handa nilang itaya ang kanilang buhay at karangalan. Mapagbigyan lamang ang hilig ng katawan. Isa ito sa mga nagiging ugat na kahirapan, ngunit ipinakikilala ito sa ating mga Kastila bilang libangan. Ang aming naunawaan sa pagkukuha ng impormasyon ay pinakita ang impluwensya ng sugal sa mga tao at kung paano ito maaaring maging dahilan upang gumawa sila ng hindi kanais-nais na bagay. Dahil sa tawag ng sugal, hindi na nakatiis ang magkapatid na Tarsilio at Bruno at pumayag sa kondisyon ni Lucas na sumama sa paglusog sa kwarto. Ang kabanata ay papakita rin ng pagtataksil at pag-aabuso sa kapwa sa pamamagitan ng paggamit ng salapi bilang kapalit sa pagsunod sa isang mapanganib na plano. Ang mensaheng nais ibarating sa pangyayaring ito ay pag-ingat sa impluwensya ng sugal at kung paano ito maaaring makasira sa buhay ng isang tao. Sa halip na tumungo sa landas na ito, mahalaga na maging responsable sa paggasta at paghawak ng pera at huwag hayaang matabunan ng sugal ang mas mahalagang bagay sa buhay. Balik sa iyo, Binibining Nika at Ginoong Erdley. Maraming salamat, Binibining Marmy at Ginoong Dino. Magbabalik ang Philippine News pagkatapos ito maikling patalastas. Ito ang Philippine News, naglilingkod. Gumana kayo sa akin! Ikaw! Gusto ko nga, munin mo sila! Umunin doon niya, ngunit hindi ko yan magagawa. Uminang kaho muna nito. Chukuring, ipinapakita ang pagkakaroon ng pride at hindi pagrespeto sa kapwa. Ipinaaala rin sa atin ang kahalagaan at pagiging mapagkumbaba at hindi pagmamalabis sa paghingi ng tulong sa iba. Inom na, Chukuring! Nagbabalik ang Philippine News, naglilingkod. Narito ang ulo ng balita. Kabanata 48, ang talinghaga.
magkasintahan, hindi nagkaunawaan. Kabanata 49, ang tinig ng mga pinag-uusap. Kabanata 50, ang angkan ni Elias. Kabanata 51, pag-iibang ayos. Sa unang issue ng Chika Minute, Kabanata 48, ang talinghaga. Magkasintahan, hindi nagkaunawaan. Binibining Marmy at Ginoong Dino, ang iyong may chika. Maraming salamat, Binibining Nika. Dumalaw raw si Ibarra sa bahay ni Kapitan Tiago upang bisitahin si Maria Clara. Masayang ibinalita ni Ibarra na natanggal na ang kanyang ekskomunikasyon at ipinabasa ang sulat kay Tia Isabel. Nalabis na natuwa dahil mahal niya si Ibarra. Ngunit sa pagpunta ni Ibarra sa balkon, nakita niya sina Maria Clara at Linares na magkasama at nag-aayos ng bulaklak. Nagulat si Linares samantalang namutla naman si Maria Clara. Pagkatapos sabihin ni Ibarra ang dahilan ng kanyang pagdalaw, makikita ang lungkot sa mukha ni Maria Clara kaya agad na nagpaalam si Ibarra. Habang naglalakad, dumaan si Ibarra sa ipinagawang paaralan at sinabihan na ang mga tao na wala na silang dapat ipangamba dahil tinanggap na siya muli ng simbahan. Sinabi ni Juan na hindi naman mahalaga sa kanilang ekskomunikasyon ni Ibarra dahil lahat sila ay ekskomulgado rin. Nakita ni Ibarra si Elias na nagkakarga ng bato at mukhang may nais itong sabihin sa kanya. Inutusan niya si Juan na ibigay ang kanyang mga talaan ng mga obrero. Nagmungkahi si Elias na mamangka sila ni Ibarra sa lawa upang mapag-usapan ang isang mahalagang bagay. Dumating si Juan na may dala-dalang listahan ngunit wala roon ang pangalan ni Elias. Ang taong ekskomunikado nagpapaalala hindi maaring makipag-usap o kausapin ang mga taong ipapaligid sa kanya kung hindi ito mahawa o madamay sila sa parusang tinanggap nito. Ang mga nakakasaksi sa pangyayaring ito ay sina Ibarra na kamakailan lang na pinawalang bisa ang kanyang ekskomunikasyon sa simbahang Katoliko. Si Maria Clara ang minamahal ni Ibarra, anak ni Kapitan Tiago na may kasamang panauhin nang dumating si Ibarra. Tia Isabel, siya ang nag-anunsyo ng pagdating ni Ibarra. Linares, ang kasama ni Maria Clara nang dumating si Ibarra. Juan, ang nanamahala sa pagtayo ng paaralan. Elias, ang mga misteryosong mensahe para kay Ibarra at tumulong sa pagpatayo ng paaralan. Yun lang para sa Chika Minute. Balik sa'yo, Binibining Nika. Maraming salamat, Binibining Marmy at Ginoong Dino. Ang hindi pagkakaunawaan ng magkasintahan ay nagpapakita ng kahalagahan ng komunikasyon at pagpapahalaga sa pagkikipag-ugnayan sa mga taong mahalaga sa ating buhay. Na makita ni Ibarra sina Maria Clara at Linares, agad siyang nag-isip ng masama at nagdala ito ng lungkot sa kanya. Minsan, dahil sa hindi paglilinaw ng isang sitwasyon, nagkakaroon ng pagkakamali at pagsisisi. Isa pang aral mula sa isyong ito ay ang kawalan ng halaga ng ekskomunikasyon sa pananaw ng mga tao. Ang sabi ni Juan na hindi mahalaga sa kanya ang ekskomunikasyon ni Ibarra ay nagpapakita na ang simbahan na hindi laging pinakikinggan ng mga tao at hindi lahat ay sumusunod sa kanyang mga utos. Ang pag-uusap ni Ibarra at Elias tungkol sa mahalagang bagay na nagpapahiwatig ng pagtitiwala at pagpapahalaga sa isa't isa. Ito ay isang mahalagang aspeto ng pakikipagrelasyon at pakikipagkaibigan, ang pagiging handa na makinig at tumulong sa isa't isa sa oras ng pangangailangan. Kabanata 46, ang mga tinig ng mga pinag-uusap. Nagkaroon na pagkakataon na makapag-usap sina Ibarra at Elias sa bangka.
humingi si Ibarra ng paumanhin sa pagkagambala niya kay Elias dahil sa pagpilit ng Alperes na makipag-usap sa kaniya. Naging dahilan rin ni Ibarra ang kanyang pangako kay Maria Clara na dadalawin niya ito. Ipinahayag ni Elias ang kanyang pakay sa pag-uusap. Siya ang sugo mula sa mga sawing palad na humingi ng pagbabago sa pamahalaan, kasama sa mga hinihiling nila ang paglalapat ng katarungan, pagbibigay ng dignidad sa mamamayan at pagbabawas ng kapangyarihan ng Gwardiya Sibil upang maiwasan ang pag-aabuso sa karapatang pantao. Bagamat handa si Ibarra na gamitin ang pera para humingi ng tulong, iniisip niya na baka makasama sa kanilang balak ang pagbabago sa kapangyarihan ng sibil. Ipinunto niya ang dapat gamutin ang may sakit mismo at hindi lamang ang mga sintomas nito. Nagkaroon ng debate sa pagitan ni Elias at Ibarra tungkol sa papel ng simbahan at ang mga sanhi ng panunulisan ng mga tao. Sa kabila ng kanilang pagmamahal sa bayan, hindi pa rin napahayag ni Elias si Ibarra. Sa kanyang pakiusap, sinabi niya na sasabihin niya sa mga sawing palad na umasa na lang sa Diyos. Narito si Binibining Marmy at Ginoong Dean. Maraming salamat Ginoong Erdre. Nandito kami ngayon upang interviewin ang dalawang tauhan na si Ibarra at si Elias. Magandang umaga po. Maaari niyo bang ipakilala ang sarili? Ako si Juan Crisostong Ibarra, Imagsal. Ako si Elias. Maaari ba namin malaman ang hindi ng panin dito? May kailangan kasi ako kay Ginoong Ibarra dahil may kakayahan siyang ibigay ang tulong sa mga naapi at siya lang inaasahan ng mga api. Isang may malasakit na bangkero sa Elias. Siya ang naging daan ng mga api at sa akin dahil kinausap niya ako tungkol sa mga problema ng mga inaapi. Maraming salamat po sa mga information na binibigay. Walang anuman din yun. Napapansin ang pagkaiba na pananaw at paniniwala nila Ibarra at Elias. Habang pareho silang nagmamahal sa bayan, iba ang paraan at pagtingin nila sa mga suliranin kinakaharap nila ngayon. Kabanata 5 po, ang angkan ni Elias. Sa kabanatang ito, ibinabahagi ni Elias ang kanyang mapait na pinagmulan kay Ibarra. Ang kanyang nuno ay isang tenedor de libros sa isang bahay kalakal ng mga Kastila. Sinunog ang tanggapan ng kanyang nuno at siya ay nahatulan ng salang panununog. Ang kanyang asawa ay buntis noon at pinagdusa din ng mga otoridad. Namundok ang kanilang pamilya, ngunit namatay ang isinilang na sanggol at nagbigti ang nono ni Elias. Lumipat ng pamilya sa ibang lalawigan at naging tulisan ang panganay na anak. Siya ay nanununog at pumatay upang maipaghiganti ang kaapihang natamo. Dahil dito, nakilala siya sa tawag na balat. Ang kanyang ina naman ay nakilala sa tawag na haliparot, delinkwente at napalo samantalang ang bunso niyang kapatid. Palibhasa ay mabait at tinatawag na lamang na anak ng ina. Nagkaroon ng relasyon ang anak ng ina sa isang mayamang dalaga at nagkaroon sila ng kambal na anak na sina Elias at Concordia. Namatay ang ina ng kambal at lumaki sila na walang alam sa kanilang ama. Nakapag-aral si Elias sa mga huwestas habang si Concordia ay nakatakdang ikasal sa isang binata. Ngunit sinira ng kanilang nakaraan ang kanilang kinabukasan. Nawala si Concordia at tatagpuan ang kanyang bangkay sa baybayin ng Kalamba. Si Elias ay napagala-gala at nagkaroon ng pagkakataong makilala si Ibarra. Nang makarating na sa baybayin sina Ibarra at Elias, nagpaalam na ang una at inutusan si Elias na kalimutan na siya at huwag nang batiin sa kahit anong sitwasyon na magkita sila. Si Elias naman ay nagbalik na sa kuta ni Kapitan Pablo at ipinaalam sa kapitan na kung hindi rin lamang siya mamamatay, tutuparin niya ang kanyang pangako na sasama sa kanila sa oras na ipasya ng leader na dumating na ang panahon ng pakikipaglaban ng mga Kastila. Nandito sila Binibining Marmy at Ginoong Dino. Lola ni Elias,
asawa ng lolo ni Elias, nabudnog at naghanap buhay para sa mga anak, napabintangan na kababayaan at sumama sa iba't ibang lalaki. Bunsong anak na lalaki ng lolo at lola ni Elias, ama ni Elias at Concordia. Balat, ang pangunahing anak ni lolo, anak ng lolo at lola ni Elias, kaninong at namatay dahil sa kanyang mga krimen. Ang kabanata ito ay nagpapakita ng pagdurusang kinaharap ng mga inaapi at walang kalayaan sa panahon ng Kastila. Isa sa mga aral na maaaring makuha sa kabanata ay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng hustisya at pagkakapantay-pantay para sa lahat ng tao, anuman ang kanilang pinagmulan at sa buhay o kasarian. Hindi nararapat na pagdusahan ng mga anak ang mga kasalanan ng kanilang mga magulang, at hindi rin nararapat na maging dahilan ang nakaraan upang hadlangan ang kanilang kinabukasan. Nagpapakita ng mga mapait na realidad ng panahon ng kolonyalismo, Kastila. Ang mga aral na maaaring makuha dito ay magagamit natin sa kasalukuyan upang maging gabay sa pagpapahalaga sa ating mga karapatan, pagkakaisa, pagmamahal sa pamilya, at pagsusumikap na magkaroon ng hustisya at pagkakapantay-pantay sa lipunan. Kabanata 51, Pag-iibang ayos. Nabagabag si Linares sa tanggap na liham mula kay Doña Victorina. Kailangan niyang hamunin ang alferez, ngunit hindi niya alam kung sino ang papayag na maging padrino niya. Nagsisi siya na kaniyang paghahambog at pagsisinungaling. Dumalaw si Padre Salvi sa bahay ni na Kapitan Tiago at nagbalita tungkol sa pag-alis ng ekskomunyon kay Ibarra. Inilarawan niya si Ibarra bilang isang mabuting tao, ngunit may kaunting kapusukan. Sinabi niya si Padre Damaso na lang ang hadlang sa pagpapatawad kay Ibarra. Ngunit at kung si Maria Clara ang kakausap dito ay hindi makakatanggi ang pari. Nang marinig ito ni Maria Clara, umalis siya sa silid kasama si Victoria. Dumating naman si Ibarra kasama si Tia Isabel. Habang nag-uusap sina Padre Salvi at Kapitan Tiago, bumati si Ibarra kay Kapitan Tiago at Linares. Kumamay si Padre Salvi kay Ibarra at ipinahayag na kakatapos pa lamang niyang purihin ang binata na nagpapasalamat naman sa narinig. Lumapit si Ibarra kay Sinang para itanong kung galit sa kanya si Maria Clara. Ayon kay Sinang, ipinasasabi ni Maria na limutin na lang siya ni Ibarra. Ngunit nais pa rin ni Ibarra na makausap ang kanyang kasintahan. Sa huli, umalis na rin si Ibarra. Linares siya ay isang tauhan na binanggit na nakatanggap ng liham mula kay Doña Victorina. Kinabahan siya dahil sa utos ni Doña Victorina na kailangan niyang patayin si Alferez. Doña Victorina ang tauhan na nagpadala ng liham kay Linares at nagbabala sa kanya tungkol sa kanyang pagiging sekretaryo sa Madrid. Alferez ang nais ipapatay ni Doña Victorina sa liham na pinadala niya kay Linares. Padre Salvi, isa pang tauhan na pumasok habang iniisip ni Linares ang liham. Naghatid siya ng balita tungkol sa ekskomunikasyon ni Ibarra. Kapitan Tiago, siya ang isa pang tauhan na dumating at nakipag-usap kay Padre Salvi. Ibarra dumating sa eksena at nagpakita ng pagkagalat si Padre Salvi sa kanya. Nagtanong siya isinang tungkol sa damdamin ni Maria Clara para sa kanya.
Sinang kasama ni Ibarra sa eksena na ito. Siya ang naghatid ng mensaheng Maria Clara kay Ibarra at nangakong tutulong upang magkita ang dalawa. Maria Clara, bagamat hindi siya direkta na lumitaw sa eksena, siya ay nabanggit ng mga tauhan. Siya ang pinag-uusapan ni Sinang at Ibarra. Ang kabanatang ito nagpakita ng paghalaga ng pagiging matapat at tapat sa mga kilos at pananalita. Ipinakita rin ito sa kabanatang ito ang pagkaroon ng pag-asa at pagbabago na gaya ng galis ng excommunication kay Ibarra. Ito ang nagpapahiwatig na mayroon pa rin pagkataon para sa pagbabago ito at pagwatawid kahit na sa gitna ng mga hadlang at pagkakamali. Malaga rin na pagpatuloy na ipaglaban ang ating mga pangarap at pag-ibig tulad ng nais ni Ibarra na kausap si Maria Clara upang inawin ang mga bagay. Maraming salamat, Binibining Marmy at Ginoong Dean. Dito na nagtatapos ang balitang naglilingkod. Philippine News.